marami pong bumabagsak dyan na dapat hindi po natin sinasabuhay itong bagay nito. Tandaan natin, tayo po ay nagpapakabanal. Ayon sa 22:11 ng Revelation. Kung ikaw ay masama, magpakasama ka pa. Kung ikaw ay marumi, magpakarumi ka pa. Kung ikaw ay mabuti, magpakabuti ka pa. Kung ikaw ay banal, magpakabanal ka pa. 22:11 ng Revelation. So, yung paglalasing, kailangan po natin iwasan ito. Hindi naman itong bagay na ito ay sinabi sa banal na kasulatan. Hindi naman sinabing bawal uminom ng alak. Ang nakalagay po kasi, baka sabihin nyo, bro, may nakasulat naman sa banal na kasulatan na pwede uminom ng alak. Ang nakalagay po kasi ron, kunti lang. Nasa 1 Timothy, kung di po ako nagkakamali naroon, yung nakalagay na alak. Baka kasi samantalahin ito ng bilang mga kapatid na may pinanghahawakan silang talata na sinasabing pwede uminom ng alak. Nasa 1 Timothy 5. Basahin ko po. Hindi po kasi nailagay dahil 1 Timothy hindi ko makatandaan. Pero mamaya po papasahin pa natin yun. Sana makita ng ilang picture. Ito, tuloy po tayo. Ang sabi dito, yung pagtatanim ng galit sa ating kapwa ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. So, kailangan natin alisin ang galit na ito sa ating kapwa. Dahil nga, patuloy na sinasabi ng banal na kasulatan ay magmahalan. Love one another. Yan po ang inutos sa atin. Hindi yung pagtatanim ng galit. Yan. Yung flesh versus spirit, ang sabi ng flesh, kailangan ko magpatawad. Hindi nyo napapansin, parang may gumugulo. Sa isang pagkatao natin, mayroong naglalaban eh. Minsan, kasi ang utos ng Diyos, ang sabi ng Spirit, kailangan natin magpatawad. Pero ang sabi ng flesh, hindi. Hindi nga siya humingi ng tawad sa atin. Parang minsan, mas nananaig yung flesh kaysa sa Spirit. Na dapat, ang mananatili o mananaig sa ating pagkatao ay ang Spirit. Kailangan po natin pairalin yung spirit na nasa atin. Sabi po sa Galatians 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong iibigin. So dapat ang manaig sa atin po ay ang flesh, ay yung spirit rather, na dapat nating pairalin sa ating mga buhay. Ang sabi dito, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. So kailangan pa rin natin magpatawad dahil ang utos na po ay mahalin. Kailangan nating talunin eh. Talunin natin yung masasama sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kung ginawan ka ng masama, gawan mo pa rin ang mabuti. Ang sabi nga doon sa kasabihan Tagalog, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng bulaklak. Pero huwag kasama yung pasok. Joke lang yun. Ang sabi doon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, huwag kang gumanti. Di po ba? Huwag tayong gumanti dahil ang utos po sa atin, nasa Romans din po yun eh. Romans 12, na nasa Diyos ang pag-iiganti. Hayaan natin Diyos ang gaganti sa atin. Kita mo ba? Pakibasa nga po sa anong mga rason po. Romans 12. Sige po, pakibasa. Huwag kayong mga giganti, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ng galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa 20 po.
Kaya kung iyong kaaway ay magutom, pamanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga na apoy ang ibubuntin mo sa kanyang ulo. Ayan. Ito po yung luduan, yung nasa 12:21 ng Roma. Ang sabi doon, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So sa lahat ng bagay, ano bang bagay na ginawa sa'yo ng kapwa mo, ipasa Diyos natin ito. Hayaan natin yung Diyos ang gumanti para sa atin. Kailangan natin sundin ito? Kailangan ba natin gawin ito? Opo. Dahil sinabi ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hayaan natin na Diyos ang gumanti para sa atin. Lagi natin tatandaan ang Biblia narito upang tayo ay palalahanan, hindi po tayo tirahin, hindi tayo para saktan. Lagi natin isipin nandito yung Biblia. Dahil iniwan to ng mga apostol upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. Yan yung ating kinakamit po eh. Kaya tayo nandito sa tuwing unang araw sa linggo. Dapat ba natin alisin yung galit? Yes po. Dahil ang nagsabi nito, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Utos ito ng Diyos. Hindi po invento ng mga preacher ito. Dapat ba natin sundin? Opo. Dahil ang tunay na tumpa, sumusunod sa kanyang pastol. Now, kung hindi mo sinusunod yung pagpapatawag na sinasabi, baka ibang tupa, baka ibang pastol ang ating sinusunod. Dahil ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Dumako tayo doon kung paano natin alisin yung galit. Ayun yung binagin ko kanina. Siya sa atin natin, alamin natin sa ating mga sarili. Bakit ba ako nagagalit? Saan ba nanggagaling ang galit nito? Ha? Sinaktan ka ba physical? Sinaktan ka ba emotional? Mental abuse? Ano pang mga bagay? Kailangan ma-recognize natin ito sa ating mga sarili. Bakit hindi natin mapakawalan yung galit na nakatanim dito sa ating puso? Tandaan natin, huwag nating hayaan na balutin ng galit ng ating mga puso. Ang patuloy na ipasok natin dito ay yung pag-ibig. Dahil nga ang utos po sa atin ay ito, magmahalan sa isa't isa. Meron pa yan sa Matthew eh. Matthew 22 verse 37. Matthew 22 verse 37 ay ganito. Sinabi sa kaniya, o sa 36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Kaya naging dakila ito ayon sa 13:13 ng 1 Corinthians, ang sabi doon, nananatili ang tatlong ito, ang pag-asa, pananampalataya, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. At tinanong ng binata ang ating Panginoon Kristo sa Matthew 22 verse 36, ang sabi dito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ang sabi sa 37, at sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Yan yung utos sa atin. Magmahalan sa isa't isa. Hindi ito. Hindi yan. Ngunit bakit ito yung nakatanim sa ating mga puso paminsan sa ating mga buhay? Bakit hindi natin kayang pakawalan ito? Tandaan natin, ang sabi sa Galatia 5:17, patuloy, hindi siya pagmamana ng kaharian ng langit kung patuloy na may galit. Ang sabi ka doon, kakalagan mo sa lupa, kakalagan din sa langit. Kung tatalian mo sa lupa, tatalian ito sa langit.